Lono, so ngayon no, ang pag-usapan natin ito tungkol sa mga kasikatan dito sa bawat tao sa ating mundo, no? Kung ano man yung mga ibinabansag nila o ibinansag nila sa bawat tao dahil nga sa mga abilidad nila no, na natatanggap dito sa mundong ito o tinatawag nilang talento. Dito sa mundong ito may mga tao talaga no, na binasagan ng mga tao rin no, ng the iron lungs, the iron heart, the iron head, iron ano pa man yung mga tawag-tawag nila dyan o binansag nila sa bawat tao. Maraming ganyan dito sa mundong ito. Gusto kong malaman nyo na ang ganitong mga bagay ay wala talagang kakwenta-kwenta sa paningin ng ating Panginoon. Darating yung araw, sinasabihin na natin, ikaw ay tinatawag no na the iron heart dahil nga sa may puso kang matigas o anuman yun, no? Ikaw naman na tinatawag na ganun, para na lang ring, para bang pinanindigan mo na rin yung binansag ng bawat tao sa iyo na hindi mo alam na yung mga bagay na yan na pinandigan mo na rin ay siyang magpapahamak sa iyo pagdating ng araw. Hindi mo alam na yan ang mangyayari sa iyo pagdating ng araw. Kaya mag-ingat ka. Kasi ang mga kahit ano-ano man yung mga ibinansag na bawat tao sa iyo dito sa mundong ito, kontrolado yan sa Satanas. Yung mga tao na nagbabansag sa iyo ng mga ganyan, mga tao na yan na Satanas upang ikaw ay linlangin, lukuhin ng bawat tao sa mga ganyan upang kung ikaw ay ganito, mga iron heart ka, iron lang, ipanindigan mo ng ganito ganyan. Pero hindi mo alam na pagdating ng araw, mamamatay ka rin. Mamamatay ka rin. Walang kakwenta-kwenta yung mga bagay na ibinansag nila sa iyo. Pagdating ng araw, pagsisisihan mo ang mga bagay na iyan na siyang dahilan, na siyang dahilan upang ikaw ay magiging mapagmataas sa iyong sarili. At iniisip mo sa iyong sarili na iba ka dahil nga sa talento o abilidad na meron ka dito sa mundong ito o binigay sa iyo ng ating Panginoon. Hindi mo alam na siyang dahilan na siyang dahilan pala na magpapahamak sa iyo pagdating ng panahon. Kaya mag-ingat ka dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito, lahat tayo may kamatayan. May katapusan tayo dito sa mundong ito at hindi tayo nagtatagal. Paglingkuran mo ang Diyos, basahin mo ang Biblia at maiintindihan mo na ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, mga title na binibigay ng bawat tao sa kanyang kapwa-tao ay makamundo. At hindi nakakatulong yan ng tao pagdating ng panahon, kundi na siya ring dahilan yan upang ang tao nagiging mapagmataas sa kanyang sarili at siyang dahilan na siya ay matapilo patungo sa kamatayan. Walang kakwenta-kwenta yan. Ginagamit lang yan. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo sa mga bagay na ito na kontrolado ni Satanas. Na upang kayo ay malilin lang din. Mamuhay sa makamundong bagay. Mapagmataas dahil nga sa binansag sa iyo ng mga ganitong mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Binigyan kayo ng kayamanan dahil nga sa mga ganito. Binigyan kayo ng award, ganito, ganyan. Tignan nyo ang nasa Biblia sa panahon ng Genesis. May mga tao doon na matagal na mamatay. Umabot ng 900 years, 600 years, 700 years o ilang taon pa man yan bago namatay. Pero tignan mo ang mga tao na yan. Nagmataas ba sila? Nagmamataas ba sila sa kanilang sarili? Di gaya ngayon. Umabot lang ng 100 years, 110 years yung tingin niya sa sarili niya. Binansagan na siya ng mga taong loko-loko rin. Ng mga taong ano ba tawag niya? Yung iba, yung walang kamatayan, the invisible, ano ba tawag niya? The invisible man or walang kamatayan. Kaya itong mga taong ito no, na kontrolado ni Satanas no, na nagpapangalan sa mga tao ng mga ganito, ganyan. Ito yung mga tao siyang dahilan upang ikaw ay mapapahamak. Iwasan mo ang ganitong mga klaseng tao. Itong mga taong ito, mga demonyo, mga taong kontrolado ng demonyo, ginagamit ng demonyo upang ikaw ay linlangin, upang ikaw ay lukuhin. Para patuloy kang maniniwala sa iyong sarili ng mga ganito, ganyan. Klaro ang sinabi dito sa Biblia, huwag kang magtiwala sa iyong sarili. Instead, magtiwala ka sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ano bang magagawa ng iyong sarili? May kamatayan yan at walang kakwenta-kwenta yan.
Sinabi dito sa ating Panginoong Jesucristo, aside from me, you are nothing. So, without God, without Jesus, useless ang isang tao. So, paano mo masasabi ngayon na magtiwala ka sa iyong sarili kung ang sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, without me, you are nothing. Aside from me, you are nothing. So wala kang kakwinta-kwinta kung dyan ka sa iyong sarili maniniwala, dahil nga sa ibinansag sa iyo ng bawat tao na ikaw na rin ay nagiging mapagmataas na rin sa iyong sarili, at tingin mo na rin sa iyong sarili na iba ka dahil nga sa talento o ibinansag ng bawat tao sa iyo, at naniniwala ka naman sa mga panluloko ng mga demonyo at sa mga tao ng demonyo. Pagdating ng araw, malalaman mo na ikaw pala ay niluloko at nililinang ng Satanas. Pagdating ng araw, malalaman mo ang buong katotohanan. Kung paano ka linlangin, kung paano ka lukuhin, kung paano ka iligaw, kung paano itinanim ni Satanas sa iyong puso ang mga kasinungalingan upang ito ay tutubo na pagdating ng araw, aanihin mo ang kamatayan pagdating ng araw. Ganyan ang katotohanan. Imulat mo ang iyong mga mata. Imulat nyo ang iyong mga mata. Mag-ingat po kayo sa mga papuri na matatamo nyo sa bawat tao. Sinabi dito sa kasulatan sa 2 Corinto chapter 10 verse 18. For not he who commends himself is approved. For not he who commends himself is approved, but who the Lord commends. Walang kakwenta-kwenta ang mga papuri na matatanggap nyo mula sa tao, maliban na lang kung ang Diyos ang siyang magpupuri sa inyo. Yan ang katotohanan dito sa mundong ito. Kaya mag-ingat kayo sa mga bagay na ibinansag ng mga tao sa inyo, dahil yung mga bagay na yan, isang uri niyan ng panlilinlang ng demonyo, panluloko ng demonyo sa pamamagitan ng kanyang mga tao dito sa mundong ito, na pinipili niya upang ikaw ay linlangin. Ikaw naman na naniniwala, kakaiba rin pala ako. Ikaw naman na uto-uto, naniniwala naman sa mga ganyan na hindi mo alam na siya rin dahilan upang ang iyong puso mag-iiba, magdidilim, maniniwala sa kasinungalingan nila. Alam naman natin dito sa Biblia na ang Diyos ang katotohanan. Kung ang Diyos ang katotohanan, doon tayo sa ating Panginoon na siyang katotohanan. Pero kung maniniwala ka sa mga sinasabi ng demonyo na kasinungalingan at namumuhay ka sa kasinungalingan dahil nga ikaw ay tingin mo sa sarili mo ay kakaiba, namumuhay ka sa kasinungalingan, ikaw ay namumuhay sa kademonyuhan. At pagdating ng araw, aanihin mo ang bunga ng iyong kalukuhan dito sa mundong ito, kung saan ikaw ay nalilinang. Pagdating ng araw, pagsisisihan mo yan. Tandaan mo itong sinasabi ko, darating yung araw na iyan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.